mangita ta og ways to safeguard or to improve our businesses para ang ato ang consumers in this area will no longer need to go to the other areas para mo do sa ilahang business. And at the same time, siguro for the LGU, Misamis Occidental and Osamis, we are asking for support nga ang ato ang businesses diri sa atong area will be protected, and maybe sa ease of doing business we can improve it even further aron ang ato ang mga businesses here in our area can survive the said change in our geography due to the bridge. So, okay to, Sir Bal. Thank you. Thank you for that. Yes, next question po. Good afternoon, ma'am and sir. Johnny Tommy sa 1TV or sa Hamis. Naulahay lang ko gamay, sorry kahit nalagigatuan. Sa DTI ni, mga ilang ko ninyo reaction aning kabahin aning AI bitaw nga ginagamit na sa technology pag-promote sa mga medicine, bisan nun sa mga ano itong gina-promote na ang naong ginagamit na bisan dili ang naong sa nag-allowed ba ni sa DTI ni unsay reaction ni ma'am sa DTI? Sa pag-advertise ni sir? Sa advertising Promotions, part? mga promotion sa social media. Okay. Makita nato nga pang-promote kini mga tambal. Dili ko na to. Oh, Pero same, but dili. Okay. Sige sir. Yes, ma'am. Wala pa karon gakuan gyud anang na sir. We are still more on kaning sa ang sa DTI karon is to protect the consumer through kanang sa mga scam. Sa advertisement so far wala pa murag wala pa policy na nakuha na mo. But in the future baka makuha na nang naana mo. Because now ang amo ang promotion for the AI is more of the business side for them to maximize the use of AI, no? Sa business nga side. Like for example, you can maximize the use of AI as a tool for your business. Like for example, if you want to kanang naka-information nga gamiton about sa imong business or sa research, or if you can advertise using sa kanang sa tawag ani kanang mag-advertise ka sa vlog, you can use the AI for the what they call this kaning as voice over kaning sa write-ups, yes, sa content, yes, sa content, but not on the advertisement nga kanang deception, no, deceiving somebody, no. So ang amo now is more of the side sa business for using it as a good tool for business, no. But and then also with the online kaning kuan nato morning to protect the consumer, morning sa Trustmark kana ang amo ang kuan karon. Sir, mangutan ako if I may ask, kanang unsa jud siya particular sir nga kanang gi-advertise ang tao tapos AI na lugar? Yes, ma'am, makita mo na to social media na yung mga advertisement na ang naong ginagamit Model. bitaw o then ga-promote og mga klase-klase nga mga tambal ina na bitaw mga bisan unsa nga mga promotion nga makita nato sa social media. Pero ang naong niya dili maumbaba gani maulay. Di maklaro gyud nimo nga AI. AI gid siya. Okay. So, insakto tong gingon ni Ma'am Luz kay kana manggong moingon ka og ngunang nakapangutana ko sir kay aron pod although siguro ko encounter I may not be that observant. It could lead to kana bitawng deception kung inana manggaling that nag-claim siya nga this person is a natural person. Mahimo man gud siyang deception kung ang iyang claim nga to sa ubos is a natural person but then it's an AI. So it is it is really a deception kay i-claim man siya natural person nya dili di AI. So in that case murag kuan pero I hope ang iyang mga claim dito sa iyang promotion was not misleading. I just hope nga maski AI tingali ang dagway but
the content of the promotion is not misleading. So, I think we will take note on that, sir. Thank you. Thank you, sir. Para ni kay sir, Pershing Tankito. Sir, observation lang sir sa dagan sa atong ekonomiya sa atong siyudad, sir. Dako kay Mr. Tommy maayong hapon. Dako kay challenges karon sa atong ekonomiya sa dili lang dinhi sa Misamis Occidental, dili lang particularly sa Osamis. I think it's all over. Nagawa sa gyud karon even before the bridge was open, no? Na may gistorya-storya sa kay impact anang bridge mo abre. Sa kay mabintahan kita baka o sila baka si Pikas. Dagkan halos tanan businesses even mismo ang rural reklamo ang rural din sa Osamis hinay kulo ilang passenger o gano man kay ang mga ilang bus nga gikan sa Pagadian o passenger gikan sa Pagadian mo ani untag Osamis kay musakay para sa barge kaniadto para mo tabok dili na atong Mulabe diretso na dayon adto sa Tulay Agi. So nakuha ang ilang passengers dinhi. So kana lang mismo the same company nagka-encounter na anang problema. Kay siyempre sila naagay po sila competition ba. Kinsa mas maayong production, kamo baka ana kay namo po dayon po sila competitor. So sa kabahin sa ekonomiya dinhi nasa food, nasa industry, nagay mga challenges na po'y uban nga dili kay nila ma-feel na uban dako kay feel. For example sa mga food industry pagkaon, mga restaurant makita ba nino na ang sa una kusog kayo na hinay kay mabira man sila padulong sa Oroqueta, padulong sa Tudela, sa Clarin. So meaning siguro sa akong nakita ang atong purchasing power sa atong tao o ilang employment kulang pa sa mga bagong nangatukon nga establishment. Ako, I have to admit, kami mismo, among hardware, affected po na sa mga walk-in. Wa na kayo ang walk-in. Amo pong hangyo lang po sa mga tao na bantaya, dili po mo walk out. Naagi mo palit, masulod. Mao nang atong bantayan kay tungod sa gamay. So, mo nang challenges karon sa ekonomiya. Dili dako na ba dagkan na kayo. Ingon tag ang base bitaw niya. Dagkan na kayo establishments nakatag-katag na. So, ang solusyon na lang gid mo gamit sa atong social media, gamit sa atong Facebook, advertise atong pangalan kanunay balik-balikan nato painumdum na kita maskaraan pata sa katong bako. So para mabalik sila og ilang attention or ilang support sa atong negosyo mo balik sa ato. So naana sa atong matag usa ka establishment dinhi sa Osamis and everywhere. Okay? So, hello sir. Kini nga mga parcel o mga online murag na apektuhan gid og gamay ang ato ang negosyo sir. Tungod ni mga online. Apektuhan gid mi anang kuan. Dili tingali kayo sa hardware, no? Kay mag-order ka plywood sa kuan sa online. I mean, online na para sa Shopee ba? Di na. Oh, kabilya, simento. So sa ubang produkto kanang mga electrical kanang mga sanina, no? Daghan kay sapatos. So sila most affected ana. Pero long before pa ang amo pong problema po maskin dinhi sa Osamis kay di man kita dagko kay negosyante dinhi or negosyo. So wala pa tang online ang tao mo ato dito Iligan, ato Cagayan, ato Cebu mangumpra kay kwintahon na nila ang diferensya. So makuan ka po na mong negosyo. Pero labaw na karon kay di naman sa Cebu, di naman sa Cagayan, di naman sa Iligan, na naman daplin na to, Clarin, Tudela, daghan na kay tindahan dito. Maskin mismo pa din sa Osamis,
dili pakasulod, daghan na kay tindahan, paggawas daghan pug tindahan. I think the same things are happening sa uban pong lugar. Ana gyapon daghan na kay negosyo ba? Na nag-abre pareho nimo mo na problema na to. Very competitive na gyud, sir. Ang Yeah, ato ang competition is so business. keen Yes, this time. Yeah. So in order to stay to survive from these challenges, kinanglan na tay proactive, mag-advertise ta, kanunay ta pahinumdum, magbantay ta na maabot ang iyang panahon ingon ng driver tricycle. Mato ko sa among tindahan kita. Si asa man na. So kinanglan kita kanunay advertisement. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much. So, yeah, nakita nato no daghan man di ay because of the bridge and because nag-spread out na ta, daghan di ay challenges at the same time opportunities for the business sector to para mapalamo pud ato ang economic activities here sa province. Any more questions from our media friends? Ay, murag na pa kay question, right? Ay, pamalihog ko. Sir Wade, ikaw, naki-question? Wala na. Okay, sige. So, excuse me. Follow up lang sa okay. Follow up lang sa Trustmark. Does it apply sa mga overseas merchant? Ang nakakuan diri it can be pwede ang foreign enterprises basta nag-avail siya sa Philippine market to use the internet in conducting e-commerce. So pwede siya ang foreign enterprises nga nagamit sa Philippine nga market. So, what about sa outside sa like outside That's Shopee? their territory na sila sa kuan ilana kay actually we have our Monday convocation this morning no with our DTI secretary. Ang other countries are also mandating their online sellers also for this Trustmark. Kita ang dayon kita bago lang ta nag-start no kanini ang starting September 6. So other countries ga require pud sila of Trustmark. So, yung mga website, yung mga sellers niya, may sariling website is required din sila Yeah, ng required na sila Trustmark. in their specific country. Okay. Thank you. Pero ang foreign enterprises nga maggamit diri sa Philippine market, they are required for the Trustmark also. And then in addition, katubitang sa what they call this kaning Trustmark katong QR code. Ang QR code has a unique QR code and security number that link business credentials to DTI Trustmark website. So, kung iscan nimo makita nimo dito, mo connect siya sa details. So that's very important. Okay, very last. Clarification lang ma'am no para sa mga naglantaw po karon and katupong na mga legit nga mga businesses. Pagkuha sa ato ang DTI trade name, wala siya magpasabot nga ang kanang maong business is legit. Sakto ba ko or Ang DTI business name is the protection sa ilang pangalan sa ilang business. yes. But pero kinahanglan siya kung na siya kanang gitawag nato brick and mortar kanana gyud siya tindahan diri sir. So kinahanglan pag gyud pud siya og mayor's permit. Yes. Yes, and pero when it comes to Trustmark katunig sa mga online sellers. Yes. Giklaro lang nako ma'am kay usually daghan pod nga mga online business nga naay mga DTI trade name. So does not speak pod siya in a whole as a legit business. Kinahanglan ang Trustmark na Ah. gyud sir. Kay protection naman to sa ilang pangalan. Kaning Trustmark will prove nga legit siya kay na may mga required documents nga i-submit. Okay. Alright. Thank Kuan you so sir, ang business name ang good sir pangalan lang. Ang kanang authority to engage business is the business permit. Oh, so sa LGU. Tapos to complete the loop, kinahanglan siya certificate of registration ni BIR. So that's why mao na siya requirement ni Trustmark. So kung naanay Trustmark ang usa ka online seller, meaning kompleto na siya. So kuan siya kay
bitaw nakita na mo usad nga kanang online ilaang ibutang DTI ra bitaw. Oo. So thank you ana dai sir. Before ko makalimot di ba niyo ko gaganina kung unsay kuan kanang unsay dili pwede ikuan ni consumer. Kung kana sa di ay mere change of mind ni customer nga dili defective ang product, pwede gyud o then iuli wa siya ganahe. Dili gyud na pwede gyud siya balibara ni business kay change of mind. Pero change of color lang sa item, okay ra? Dili Ay, dili ka. pwede mo lagi na mo kuan lang ang business kung musugod siya nga magkuan walang nadaot ang product, well, okay ra. Good ra gyapon ilang business relationship. Ang basta kay defective nga product mo na to, mo undergo na to siya due process and naa siya tulo ka hours. Okay? Okay, ma'am. Alright, so it has been an informative and fruitful press conference with the Department of Trade and Industry, Misamis Occidental, of course, headed by PD Luz Galda, for this opportunity. So thank you so much. And of course, to the rest of the panelists, of course, Ma'am Marites, Sir Kerwin, Ma'am Elvira, Sir Paquito, and Sir Pershing, for this opportunity to be with the media of Ozamis and Misamis Occidental. Before we end, baka may announcement si Ma'am Marites for the activities, and of course, we will also hear a closing message from PD Luz Galda. Of course, naadyo ko i-announce. Unang-una, I would like to thank ato ang mga partners. They are really our partners. There is extending consumer protection kay kanimang gyud sila mo ang mouthpiece, no, kay wala mi sila na sila sa media, so they are really our strong partners ever since. Every October naagyo ta diri magtapok mausab man ang atong venue, but as it is mga gyud, we have been doing this for quite a long time already, so thank you so much. And of course atong PIA, my ever beautiful friend si Ma'am Cham. And I would like to take this opportunity to thank the business establishments nga ni Kuyog, ni Tambong, ni collaborate nato during our opening salvo, atong kick-off, katong motorcade around the city. I would like to mention, of course, si Sulaine, na Sir Kerwin, no? Gloria Bazaar, Fast Auto World, Gabs Bake Shop, Des Appliance, even the Muelsi, nag-attend, nagkuyog na to adto, Sir Pershing, FYT, even the PNP, kay mooy nag-una na to, iQueen, kaning cellphone gadgets, now they are selling iPhone, Bryant Milling and Marketing, RDT Construction, si Ma'am LB, naagyo dito sayo kay si Ma'am LB, just to participate the motorcade, representing RDT Construction. Ilim Foods, nga mo ato'y partner sa nato karon, we will proceed to Oroqueta for the Diskwento Caravan, San Miguel. Osamis Chamber, naasad nga to. Osamis Filipino-Chinese, kuyog sad nato. And naami bag-o di ay na ni promise ra ba ni ma'am nga ako siyang promote kaning GFS, Global Framework Solutions. So ano siya, frameworks, shoring and scaffolding specialist. So ni-promise ko niya nga ko silang i-promote during this time. So salamat kaayo, thank you for this opportunity, no. So sa amo ang carries the theme Bida ang consumer sa bagong Pilipinas, because protected consumers are the well-informed and vigilant consumers. Thank you and good afternoon. Saman. Si Ma'am Wida, sorry po. Sorry, but last but not the least, ang among blogger and source of, Madam, sorry gyud kaayo. Nag-senior moments lang. Of course, Ma'am Weda, sayo siya. Masayo pa siya nako. Ngagikan ko, yes, sa motorcade. Thank you for covering that, that event. Thank you po. Pasensya. Okay.
Um, so dako kay akong pasalamat no sa ato ang of course, ang first is the Congressman Jason Almonte of District 1, Congressman Ando Uaminal of District 2, the visionary and very hardworking Governor Attorney Henry Sevilla Uaminal, ang ato apong mayor, halangdo mayor sa Osami City, Honorable Sam Fuentes, for allowing us for this for the celebrate to conduct different activities no in celebration of the Consumer Welfare Month, and of course ang ilang suporta, and of course ang ato ang mga panelists karon, Ma'am Elvera Tan, the chairperson of Provincial Micro, Small and Medium Development Council, na MSMED Council of Misamis Occidental, Sir Jun Tangkito, the board member of Osamis Chamber of Commerce, Sir Kerwin C. of the president of Osamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Sir Paquito Gazal Jr. From the City Agriculturist Office, our media partners, and of course si Ma'am Jam sa PIA. Daghang kay salamat sa inyong suporta para ma-celebrar nato nga successful ang ato ang Consumer Welfare Month, og disseminate nato og ang ato sa ato ang mga konsumante dinhi sa probinsya no, nga bida ang consumer sa bagong Pilipinas. Asenso, Misamis Occidental. Alright, thank you once again to Nalimtan pa na ako, Sir Dudong. Sir Dong, thank you po. Thank you, Di-ay. Tanawa, Ma'am Wida. Thank you, Kamu silang doon cover, Ma'am Jam. Thank you. Thank you. Alright, wala na tayo nalimtan ng mga kuan. Alright, thank you. Thank you once again to our guest, of course, DTI Misamis Occidental, for this opportunity. By the way, third year na nato ang press con no, for Consumer Welfare Month with the PIA. So, looking forward to more discussions like this. Thank you to our media friends. Have a great day, everybody.